Katambayan, welcome back sa ating channel. At yung mga nabili po pala natin ng manok last time, o yung ating nabili sa Bansalan, andito si Sir Bong, at galing pa po siyang Tacurong City, ano? At yung kinuha niya sa atin ng mga manok, nandito. Bali, tag 200 per head yung ating benta, maliban lang po sa habard po natin na nasa 250. So, salamat kay Sir. Yan, nabigyan na rin natin si Sir ng panamogs pang depensa po. Pag na-try nyo na po mga ganito na sakit mga katambayan, hindi na makakita. Pinaka the best gawin po niyan, dapat ikal na po talaga. So, kung hindi kasi natin yung gagawin, pabayaan na po natin, baka makahawa pa po sa iba. Pag ganito, dapat na talaga, immerse killing na po natin. Wala na po itong pag-asa. Ngayong araw pong ito, ang pag-uusapan po natin ang pag-aalaga po ng native chicken. Paano ba kumita po ng malaki po sa pag-aalaga nito? Una po sa pag-aalaga ng native chicken ay hindi na po kailangan ng incubator kasi sila mismo ang naglilimlim. Ang kagandahan po, magaling silang maglimlim at halos po ay napipisa. Ang isang native chicken po na inahin kaya pong ma-produce ng nasa 14 to 15 eggs bawat cycle. Gaya din po ng heritage chickens na nasa 5 to 6 months ay mag-start na po silang mag-itlog. Ang native chicken po ay kilala sa pinakamasarap na karne. Hindi po mahirap ibenta yung karne niya. Napakabilis pong mabenta. Kahit saan pwede mong ibenta at kahit kapitbahay, kaya nyo pong bentahan. At araw-araw po, kaya pong makabenta po sa pag-alaga ng native chicken. Kung kayo po ay nagpaplanong mag-alaga po ng manok, mas maganda po umpisahan yung pag-alaga po ng native chicken. Kasi nga, hindi po sila gaanong sensitibo alagaan. Kahit pakawalan nyo po sila, ay wala kang magiging problema, hindi po mapili sa pagkain, at higit sa lahat, marunong maghanap ng pagkain. Kahit marunong po sila maghanap po ng pagkain, wag din po natin hayaan na sila lang po yung maghanap ng pagkain. O kumbaga, magbigay rin po tayo para sa ganun yung mga alaga nating manok na pakawala, na mga native, ay babalik sa atin. Paamuhin po natin sa pagbibigay ng pagkain. Kahit konti lang ibigay po natin, basta malagay sa kanilang isip na babalik sila sa atin. Yan yung isa kasi sa problema pag hindi natin binigyan ng pagkain. So sa pag-aalaga ng manok, lalo na po sa native, bigyan din po natin aga at hapon. Kahit hindi natin paramihan ang pagbigay, basta magbigay lang po tayo, para lang po na mailagay sa isip nila na uuwi sila sa atin. Yan po ay para sa mga naka-range po na mga native, yung setup nila na pakawala. So pag nakakulong naman po, ibang usapan na din po yun. Lalo na po sa maliliit yung area, maliliit yung para sa manukan, para sa gagawing manukan, iba din po yun na setup. Pero pag malakihan po yung area, ganun dapat. Mas maganda rin po talaga na may malaking area po sa pag-alaga po ng native chicken. Kasi nga, pag malawak yung area, ibig sabihin, mas marami po silang pwedeng makuha na pagkain, mga insekto, pwede silang magagala kung saan. Basta importante lang sa malawak na area, dapat meron talaga tayong pabahay, meron paitlugan na kung saan doon sila mangitlog. At since yung ating mga manok po, kung kukunin po natin o kung tayo po mag-umpisa, yung maliliit yung ating umpisahan, mga tagkikilo lang yung ating binili, ay isanay po natin sila doon sila sa paggawaan o ginawa natin na pabahay, doon sila matulog para malagay din po sa kanilang isip na uuwi talaga sila, doon sila babalik, doon sila tutulog pagdating po ng gabi. At maganda rin po na mayroong pabahay para sa ganun hindi din po sila maulanan o hindi po sila mababasa sa tuwing umuulan sa panahon ng tag-ulan. So ganun dapat yung ating gagawin. Sa setup naman po na maliit lang yung area, maliit lang yung space, gaya po sa atin dati sa ating manukan na nasa 150 square meter lang po yung area. Yung ginawa po natin, mahalaga na may alam po tayo sa pag-alaga ng native, lalo na po pag mga inahin na po yung ating mga manok o nagiging inahin na yung ating naging na binili po natin, o kung inahin yung ating napisan, dapat para po sa akin, putulan po natin yung isang pakpak po ng ating native para sa ganun hindi po sila lilipad. Ang problema kasi sa pag-alaga ng native, kung hindi natin sila pinutulan, ay lilipad po talaga sila, lilipad sa bakod. Magiging problema natin dyan, baka manakaw pa po, hindi na makauwi. Kasi yung mga native po, maaga po yan sila gumigising at minsan hindi na natin mabutan sila sa loob. At yung iba po ay lumilipad na sa bakod, nasa labas na, kumakain na po ng damo. Lalo na po pag naubos yung damo sa ating manukan,
So yan yung mga problema na ating madadatnan o mga minor lang naman na ma-encounter po natin sa pag-alaga ng native. So ganun dapat para hindi po makaalis sa iyong manukan, putulan nyo yung isang pakpak. At kahit sabihin pa po natin na putol yung isang pakpak, kaya po nila magdimdim po, kaya nilang dimdiman yung kanilang mga itlog at kaya po nilang papisain lahat. Yan yung kagandahan po sa native. At para po mabilis lumaki yung ating mga alagang sisiw, para po sa akin dapat ikulong talaga. Ilagay sa kulungan, pailawan. So yan yung para sa akin. Pero kung kayo po ay nagtitipid po ng kuryente, ay pwede rin naman po na ipasama lang po sa ating mga inahin yung mga sisiw nila. Ilagay lang po sa kulungan para yung inahin, yan po yung magbibigay ilaw sila, magpapainit sa kanila sa panahon po ng taglamig at sa panahon po sa gabi na malamig. So yan yung magiging role ng inahin. After 2 weeks po, pwede po natin yan kunin na po ang inahin kasi yung mga sisiw na yan ay pwede na po tumubo na po yung balahibo. Kayang-kaya na po na magpaglaban po sa lamig o kumbaga may kakayanan na po sila na hindi po basta-basta malanibigan kasi may balahibo na po. So yan yung kagandahan sa native po. Hindi po masyadong sisintibo yung mga sisiw po nila. O pwede rin ikulong yung ating mga sisiw sa magandang kulungan na covered. So yan yung isa sa mga diskarte ko po dati sa ating mga sisiw po na native. Sa mga inahin naman po ay yun, pwede po natin sila pagpahingahin po ng 10 araw mula na kinuha po natin yung ating mga sisiw, yung mga sisiw nila. Para sa ganun, makarecover din po sila at makarelax. At after that, pwede na natin sila i-range, pakastahan. Ayaw nila magpakasta, pwede natin sila hawakan at ipasampa yung lalaki para mapilitan sila na mag-itlog o magpakasta. Nang sa ganun, makapag-produce agad tayo ng itlog ulit at liliniman na naman po nila. Kung gusto nyo naman pong malaking kitaan sa pag-alaga ng native, mas maganda mag-umpisa talaga tayo sa maraming inahin. Kahit sabihin na po natin na mag-umpisa po tayo sa 10, sa 10 inahin po o sa bawat inahin, kaya po mag-produce po ng 10 sisiw, i-times po sa 10 na inahin, meron ka na pong 100 sisiw. Ganon po karami ang kayang i-produce nyan. At kung halimbawa napapalakihin nyo po yung sisiw na sabay-sabay, kasi sabay-sabay po napisa sila, ay mas maganda. Sa loob po ng 2 to 3 buwan, meron ka na pong may produce po niyan na 1 kilo po na native chicken o na karne na pwede nyo pong ibenta sa halagang 200 to 250 per kilo. Yan po yung presyuhan po dito. Yung comprada kasi dito sa Jensen City, nasa 200 per kilo at yung bintahan naman po ay nasa 250. Depende kung kayo po ay magbibenta o kayo yung magsusupply, of course nasa 200 per kilo. Kung kayo naman po yung magbibenta sa tabing daan, ay pwede nyo pong ibenta po ng 250 per kilo. So ganun po ang diferensya niya, nasa 50 pesos. Para din po magkaroon po tayo ng system po, para kada buwan may benta po tayong sisiw o pangkarne, dapat ay kada buwan magpuproduce tayo ng 100 sisiw. Ibig sabihin, pwede natin dagdagan yung ating mga inahin po na pang-reserba na pwede mag-produce po ng 100 po na sisiw o damihan talaga natin para tuloy-tuloy yung pag-produce ng ating pangkarning native po. Ganun lang naman po ang diskarte. Sa una lang po talaga mahirap kasi ay nag-umpisa pa lang po tayo at wala pa pong idea. Habang tumatagal po sa pag-alaga ng manok, nagkakaroon tayo ng mga sistema, mga pwede nating gawin, mga diskarte. At yan, tuloy-tuloy na po yung pwede nating kitain. Yan lang po yung ganapan ngayong araw mga katambayan. At sa mga nanood po pala ng aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si El Tigre from Glan Sarangani Province. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!